Magandang araw! Sama-sama tayong matuto sa Teacher Sal Learning Resource Channel. Revised K-12 Curriculum, GMRC 3, Quarter 4, Week 3, mga alituntunin sa barangay na kinabibilangan. Para sa unang araw. Kantahin ang kantang pinamagatang Ako, Ikaw, Tayo'y Isang Komunidad Nursery Rhyme. Narito ang YouTube link. Pagmasdan ng larawan. Ang larawan ay larawan ng mga mamamayan sa komunidad na may kani-kaniyang gawain ginagampanan. Sino-sino ang nasa larawan? Bakit mahalagang malaman kung ano ang gampanin ng bawat mamamayan sa barangay? Kilala ba ninyo ang mga nakatira sa inyong komunidad? Alam ba ninyong may kani-kaniyang gampanin tayo sa ating komunidad? Bakit mahalagang natutukoy ang mga iba't ibang gampanin ng bawat isa sa komunidad? Masasabi mo bang ikaw ay responsable? Paano mo ipakikita sa inyong komunidad ang iyong pagiging responsable? Para sa layunin ng ating aralin, maipahahayag na ang mga tungkulin ng mga taong nakatira sa barangay ay kailangang gampanan ng lahat bilang pagtataguyod ng kanilang kabutihan. Ang pagiging responsable ay mahalaga bilang pagtataguyod ng kabutihan sa barangay. Sino-sino ang inyong mga kakilala sa inyong komunidad? Ano ang kahalagahan ng pagiging responsable sa barangay? Ang mga bata ay dapat matutong maging responsable upang mapanatili ang kaayusan at kabutihan sa barangay. Mahalagang malaman ang kahalagahan ng pagiging responsable sa murang edad upang mahasa ito hanggang sa pagtanda at maibahagi ito sa barangay. Picture analysis. Tingnan ang mga larawan. Suriin kung ano ang nangyayari sa bawat sitwasyon sa barangay. Ang unang larawan ay larawan ng mga mamamayan na nagpapakita ng responsibilidad. Ang ikalawang larawan naman ay larawan ng mga mamamayan na nagkakaalitan. Mahalaga ang pagiging responsable kung saan kayo napapabilang. Mahalaga na simulang matutong maging responsable sa murang edad. Mahalagang maipahayag na kung alam natin ang ating gampanin sa barangay at kung sino-sino ang ating kasama rito dahil mas mapaayos nito ang relasyon ng bawat isa sa barangay. Kung ikaw ay nakakita ng mga kapitbahay na nagkakaalitan sa inyong kalye, ano ang iyong gagawin upang makatulong at hindi na ito lumala pa? Kung ikaw ay may nakasalamuhan na bagong miyembro ng barangay, paano mo siya tutulungan malaman ang kanyang gampanin sa barangay? Kung ikaw ay nangangailangan ng gabay patungkol sa iyong gampanin sa barangay, saan maaaring humingi ng tulong? Bakit mahalaga na maging malay sa iyo at mga gampanin ng kapwa mo sa inyong barangay? Ano ang iyong munting gampanin sa inyong barangay? Ano ang gampanin ng inyong magulang sa inyong barangay? Maglista sa inyong kwaderno ng 3 tungkulin ng mga tao sa inyong barangay o komunidad. Halimbawa, Aling Nita, nurse sa health center ng barangay. Mang Kanor, barangay tanod. Tito Jack, nagbebenta ng baboy sa palengke. Ano ang iyong nararamdaman kapag nakikita mo na nagagawa ang mga gampanin ng bawat isa sa inyong barangay? Batay sa naging talakayan,
Ano ang nakikita mong paraan para mahikayat na maging responsable ang bawat isa sa kanilang mga gampanin sa inyong barangay? Nangangako ka bang laging maging responsable sa inyong barangay? Makinig ng mabuti sa mga pangungusap. Iguhit ang puso sa tabi ng numero kung ang pahayag ay nagpapakita ng pagiging responsable. Biyak na puso naman kung hindi. Si Yena ay walang kilalang kahit sino sa kanilang barangay, bukod sa kanyang mga kamag-anak. Si Queenie ay palabati sa mga tindero at tindera sa palengke. Si Paulo ay madalas makipagkwentuhan sa kanyang mga kapitbahay habang sila ay nagwawalis sa kanilang tapat tuwing umaga. Narito ang mga tamang kasagutan. Dahil naipakita nyo ang inyong natutunan, gagawa kayo ngayon ng tula na nagpapasalamat sa inyong mga kapwa mamamayan dahil sa kanilang pagiging responsable. Sa makulay na papel, isulat ang iyong tula. Gamitan ito ng mga pangkulay at pangdisenyo. Maging malikhain. Para sa ikalawang araw, mga alituntunin sa barangay na kinabibilangan. Pagmasdan ang larawan. Ano ang kanilang ginagawa sa larawan? Ito ba ay nagpapakita ng pagiging responsable? Magbahagi kayo ng mga tungkulin ng mga miyembro ng inyong barangay na may kaugnayan sa gawaing ibinigay kahapon. Para sa layunin ng ating aralin, sa araw na ito, kayo ay inaasahan na maiuugnay ang mga tungkulin ng mga taong nakatira sa barangay at bakit ito kailangang gampanan ng lahat bilang pagtataguyod ng kanilang kabutihan. Magpapatugtog ang guro ng musika at iikot ang mga mag-aaral sa nakabilog na mga upuan. Kapag huminto ang musika, uupo ang mga mag-aaral. Ang mga mag-aaral na walang maupuan ay kailangang magbigay ng isang tao sa kanilang barangay na kanyang hinahangaan dahil sa pagiging responsable nito. Maaaring sagot, si Mang Berto na laging maagang magbenta ng taho. Si Aling Pamela na nagbebenta ng prutas at gulay sa kanto. Si Ka Obet na laging masipag na nagwawalis ng mga kalye. Mahalaga ang bawat isa. Sa aming barangay, may gampanin ng bawat isa. Bilang nakatira sa aming barangay, responsibilidad ng bawat isa na itaguyod at panatilihing malinis at maayos ito. Kahit ako ay bata pa, alam kong may magagawa ako para sa aming barangay. Ipinagmamalaki ko ang aming barangay at ang mga nakatira rito. Ano-ano pa ang iba't ibang tungkulin sa inyong barangay na hindi maaaring mawala o mahinto? Sumasang-ayon ka ba na mahalaga ang pagtataguyod ng kabutihan sa barangay? Bakit? Tandaan, mahalaga ang mga tungkulin ng mga taong nakatira sa barangay. Kailangang gampanan ng lahat ang kanilang tungkulin bilang pagtataguyod ng kabutihan sa barangay. Maraming paraan kung paano gampanan ang pagtataguyod ng kabutihan sa barangay. Ito ang mga sumusunod na paraan. Pagiging mabuting ehemplo. Pagiging magalang na tagapakinig sa mga nakatatanda. Patuloy na pagbebenta ng produkto na kailangan ng bawat isa sa barangay. Pagsita sa mga nanggugulo. Pagbibigay ng suporta sa mga manggagawa ng barangay. Kung ang bawat tao sa barangay ay responsable, paniguradong mas mapagyayabong at mapananatili ang kabutihan sa ating komunidad. Lagyan ng masayang mukha ang patlang kung ito ay nagpapakita ng pagiging responsable. Malungkot na mukha naman kung hindi.
Pagiging maalam kung sino ang nakaatas sa mga gawain sa barangay. Hindi pagkakaroon ng pake kung anuman ang kailanganin ng kapitbahay o pamilya. Pakikilahok sa mga adhikain ng barangay. Paglilinis ng sariling bakuran at pagsunod sa tapat ko, linis ko. Pagbabahagi ng kaalaman patungkol sa mga tungkulin ng bawat isa, lalo na sa kabataan. Narito ang mga susing sagot. Batay sa mga ipinakitang sitwasyon, alin ang sa tingin mong mahalagang pagtuunan ng pansin ng bawat miyembro ng barangay? Ano ang sa tingin mong nararapat na paraan ng pagiging responsable? May nais ka bang ibahagi sa klase tungkol sa responsibilidad? Ang pagiging responsable ay gawaing masama, pangkalahatan. Ang mga tao sa barangay na responsable ay nakatutulong sa barangay politiko. Ang mga mamamayan na responsable ay mga miyembro ng barangay na mahalaga, mapapalitan. Dahil na ipakita nyo ang inyong kaalaman, gumawa ng poster na maaaring ipaskil sa inyong bahay patungkol sa pagiging responsable. Kumuha ng makulay na kartolina. Sumulat at gumuhit ng sariling poster para sa inyong bahay. Naway magsilbing paalala ang mga poster ninyo na kailangan maging responsable sa inyong bahay at barangay para mapabuti ang pangkalahatan. Para sa ikatlong araw. Naaalala ba ninyo ang mga paraan kung ano ang mga tungkulin ng bawat isa sa barangay nyo? Alam ba ninyo na ito ay kaakibat ng pagiging responsable? Hatiin ang klase sa mga grupo para maglaro ng crossword puzzle. Barangay Captain, Tindero o Tindera, Nurse, Police, Guro. Sa araw na ito, kayo ay inaasahan na mapatutunayan na ang mga tungkulin ng mga taong nakatira sa barangay ay kailangang gampanan ng lahat bilang pagtataguyod ng kanilang kabutihan. Jumbled word. Sa kani-kaniyang kwaderno, isulat ang sagot sa jumbled word na ipakikita sa pisara. Ito ang mga jumbled word. Narito ang mga tamang kasagutan. Barangay, tanod, tindera, sweeper, leader. Handa ba kayong sumunod sa mga tungkulin sa inyong barangay? Nais ba niyong mapabuti ang inyong barangay? Paano mailalapat ang mga paraan ng pagsunod sa mga tungkulin sa kinabibilangang barangay bilang kasapi nito? Lagyan ng bituin ng patlang kung ang sitwasyon ay nagpapakita ng pagiging responsable. Palungkot na mukha naman kung hindi. Ayaw na ayaw makiisa sa barangay ni Ben. Si Jopet ay palabati sa mga guro niya. Si Jopet ay palabati sa mga guro niya. Laging nagwawali sa kanilang tapat si Leo bilang tulong sa mga street sweeper ng barangay. Narito ang mga tamang kasagutan. Gagawin rin ba nyo ang mabubuting sitwasyong nabanggit? Bakit importante ang pagsunod sa tungkulin ng barangay? Pagmasdan ang larawan. Ang larawan ay nagpapakita ng mga magkakapitbahay na nakikiisa sa mga alituntunin ng barangay. Ano ang nasa larawan? Mahalaga ba ang nasa larawan bilang pagiging responsable sa kinabibilangang barangay bilang kasapi nito? Ano pa ba ang ibang mga pamamaraan ng pagsunod sa mga tungkulin sa kinabibilangang barangay bilang kasapi nito?
Basahin at pag-isipang mabuti ang bawat sitwasyon. Isulat sa inyong kwaderno ang tama o mali. Kinakaibigan ni Arthur ang kanilang bagong kapitbahay na kakalipat lamang. Inaabutan ng kaunting tulong ni Isa ang basurero kapag kumukuha sila ng basura sa kanilang bahay. Lalong nagkakalat si Vinta kapag nakikita niyang nagwawalis ang mga street sweeper. Narito ang mga tamang kasagutan. Bakit mahalaga na sumunod sa mga tungkulin sa kinabibilangang barangay bilang kasapi nito? Ano ang nagiging bunga nito? Makinig ng mabuti sa mga pangungusap. Isulat ang check sa tabi ng numero kung ang pahayag ay nagpapakita ng pagiging responsable. X naman kung hindi. Si Orduha ay magalang sa mga manggagawa. Si Jepoy ay pangarap maging tagapagtanggol ng kanilang barangay bilang pulis. Si Hilda ay hinahangaan ng kanyang guro at gusto maging kagaya nito. Narito ang mga tamang kasagutan. Dahil naipakita nyo ang tamang sagot, kayo ay may takdang aralin. Pag-uwi sa inyong tahanan, tanungin ang inyong pamilya kung paano nyo nasusunod ang mga tungkulin sa kinabibilangang barangay bilang kasapi nito. Isulat ang sagot sa iyong ng iyong pamilya sa iyong kwaderno. Naway magsilbing paalala ang inyong isinulat na para sa ikabubuti ng ating barangay, kailangan nating sundin ang bawat alituntunin. Para sa ika-4 na araw. Kantahin muli ang kantang pinamagatang Ako, Ikaw, Tayo'y Isang Komunidad. Narito ang YouTube link. Paano ka makapagsasanay sa pagiging responsable sa pamamagitan ng panghihikayat sa kapwa-bata na gampanan ang mga tungkulin bilang kasapi ng barangay na kinabibilangan? Ano ang mga angkop na kilos para maisagawa ito? Sa araw na ito, kailangan nating mapaliwanag na ang mga tungkulin ng mga taong nakatira sa barangay ay kailangang gampanan ng lahat bilang pagtataguyod ng kanilang kabutihan. Slogan analysis. Naaalala ba ninyo ang poster na inyong ginawa para sa inyong tahanan noong nakaraang araw? Handa ka bang sundin ang nakasulat o nakaguhit sa iyong poster para sa ikabubuti ng inyong barangay? Bilang isang mamamayan, handa ka bang sumunod sa mga alituntunin ng inyong barangay? Ano sa tingin mo ang dapat pang pagtuunan ng pansin ng barangay ukol sa paghikayat ng maging responsable ang bawat isa? Ang pagiging responsable sa barangay ay sinisimulan sa murang edad. Ang pagiging responsable ay pundasyon ng maayos na barangay. Tungkulin natin ang magsikap na maging mabuting miyembro ng barangay. Ang pagtataguyod ng kabutihan sa ating komunidad ay parte ng ating responsibilidad bilang mga mabuting miyembro ng barangay. Makahihikayat ako sa aking kapwa-bata na maging responsable sa pamamagitan ng dugtungan nyo ang mga pahayag sa pisara upang maipakita na hinihikayat nyo ang kapwa-bata na gampanan ang kanilang mga tungkulin bilang kasapi ng barangay. Pagkatapos, magbahagi kung may katanungan o reaksyon kayo sa mga sagot ng inyong mga kamag-aral. Tandaan, sa paaralan at tahanan natututunan maglinang ng pagiging responsable upang pahalagahan at isagawa ito. Maraming paraan kung paano maging responsable sa barangay. Ito ang mga sumusunod na paraan. Igalang ang bawat tao sa barangay, batiin ang mga manggagawa sa barangay, maging matulungin sa nangangailangan.
Iwasan ang pagkakalat o pagsisimula ng gulo. Pagtatanggol ng mga inaaping miyembro ng barangay. Kung ang bawat Pilipino ay responsable, paniguradong mas yayabong ang ating barangay. Gumawa ng talahanayan ng mga sitwasyon na nararanasan o ginagawa ng mga miyembro ng iyong barangay na nagpapakita at hindi nagpapakita ng pagiging responsable. Sundin ang panuto sa ibaba. Sa unang column, mga sitwasyon na nagpapakita ng mga tungkulin ay nagagampanan. Magbigay ng 2 hanggang 3 sitwasyon. Sa ikalawang column, mga sitwasyon na hindi nagpapakita na ang mga tungkulin sa barangay ay nagagampanan. Magbigay ng 2 hanggang 3 sitwasyon. Sa ikatlong column, paano itatama ang nasa ikalawang column? Bakit mahalaga na mapakita na ang mga tungkulin ay nagagampanan sa barangay? Ano-ano ang mabuting dulot sa barangay kung nakikita ng lahat na ang mga tungkulin ay nagagampanan ng bawat isa? Makinig ng mabuti sa mga pangungusap. Isulat ang nakangiting mukha sa tabi ng numero kung ang pahayag ay nagpapakita ng tungkuling nagampanan. Isulat ang malungkot na mukha kung hindi. Ang barangay captain ay laging nakikinig sa mga pangangailangan at hinaing ng mga mamamayan. Ang barangay tanod ay palaging nagpapatrol upang masiguro ang kaayusan ng barangay. Ang street sweeper ay tamad maglinis ng kalsada. Narito ang mga susing sagot. Dahil naipakita nyo na alam nyo ang tamang sagot, tayo ngayon ay may takdang gawain. Gawin ng mga sumusunod pag uwi sa bahay. Tanungin ng magulang o kapatid kung ang pamilya nyo ay may tungkuling ginagampanan sa barangay. Ilista ang mga tungkuling nagampanan ng inyong pamilya. Maging handa dahil itatanong ito ng guro sa susunod na araw.